Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers. Ba't ako mag-waiver doon? Para kepa, di ba? Para ano yun? No, I'm not. I'm a fatalist. If it's your time, it's your time. Please do not activate my anger. I can confirm we're in discussions now. Pero nothing's been finalized. Sana this is a beginning for all of us. Kumbaga, you know, let's start as a family. We can be a family. Okay, ngayong wala na si CJ Corona, ang tanong, sino ang papalit? Kanino nga kaya mapupunta ang corona? Iyan ang abangan natin! At para makatulong tayong alamin ang mga sagot dyan, kasama natin si Senator Antonio Trillanes at Dean Amado Valdez ng University of the East. Senator, hindi natin mababasa ang nasa isip ng Presidente, pero baka you have a wild guess. Sa ngayon, actually, maraming pinofloat na mga pangalan. Pero knowing the President, medyo unorthodox yung kanyang selection process eh. He can be random sometimes and he can be predictable in others. So, we really can't tell at this point. Dean? Sa tingin ko, the right person would be more of a transitional Chief Justice. Hindi dapat na too long until the age of 70 yan eh. Papasok pa sa qualification na matanda si acting Chief Justice Carpio. Alam mo, maganda na. May experiences na siya, no? Pero may baggage eh. The baggage of yung kanilang bloody yung kanilang laban, ano? Hindi mo maiwasan na may mga remnants pa rin ng corona people. So pagdating niya, there will be a class. Hindi kaya the reason why suko na kagad at saka hindi na siya sabi na mag-aapila siya nung sa naging decision ng impeachment court. May kinalaman kaya na nakaupo kasi ngayon na acting, dati kalaban din niya. So wala rin talaga pag-asa kung umapila man siya sa Supreme Court. Definitely. I think, kasi una-una yung PRO, hindi niya na makukuha. Ganon-ganon, ano? Kasi may kuwan yan, di ba? May power ang Chief Justice, eh. Sa tingin mo rin after what happened kay CJ Corona, parang mas naging mahigpit o magiging mahigpit yung selection process or nomination process sa bagong Chief Justice? Most definitely, ano? And yung mapipiling Chief Justice, talagang alam niya na na-raise na natin yung standards. Sir, ano naman po yung impact or bearing kay Pangulo kung pinili niya is kaalyado or associated sa kanya or sa partido niya? Sa akin, irrelevant yun. Ano? Ang bottom line dito, yung mga desisyon niya dapat independent. Hindi siya magpapadikta kahit kanino. Patas sa lahat. Regardless kung at the start, kaalyado siya, pero nung nakaupo na siya, independent yung kanyang decision. Pero Senator, may nagsasabi rin, Dean, may nagsasabi na Senator din, Senator Alan Cayetano, sabi niya, dapat non-politician. I strongly recommend against politicians. Although modestly aside, although I think I'm a good politician, Juan Ponce Enrile, paritiro na yun. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Nag-ala-justice na rin siya sa impeachment trial. 70 years kasi yung age limit. And to be appointed, kailangan 66 years old. So wala na pa tayong naririnig na ibang pangalan? De Lima. Sa akin, si Kim Dinares, kung ang pinapakita niya sa BIR, ganun na ipapakita niya sa Chief Justice, maganda yan. No? Pero talagang mag-create siya ng controversy sa legal community kasi nga masyadong bata. Tapos yung tradition of seniority sa Supreme Court talagang madi-disregard kasi from the outside, pasok as Chief Justice. Sir, discuss naman natin yung choices within. Sila Justice Brion, Justice Velasco, Justice De Castro. Lahat ng mga tao na ito, Bev, hindi kilala ng publiko. Okay. Balikan lang natin, Bev, Justice Carpio Morales was also
Gloria Arroyo appointee. Tama ba ako? And Justice Carpio. Yeah, Justice Carpio. And also, ito, napaka-critical nito dati kay Pangulong Arroyo. Chief Justice Renato Puno was also appointed Chief Justice by Gloria Arroyo. Yung TRO which is one of yung grounds ng impeachment, ito pumirma doon part of that decision. So, if you charge Corona of partiality as ground for impeachment, that can as well be attributed dito sa mga ito. So, baka magiging inconsistent si Presidente kung ito rin i-appoint niya. Because punente rin sila, what I mean is, they also signed that decision ng TRO. Nabanggit mo yung sign. Senator Trillanes, pumirma na ba kayo doon sa waiver? Nag-agree kayo at least? Nag-pirma na po ako kanina and I submitted to the Ombudsman yung aking waiver. Pinirma ko na po kanina. Pero sir, hindi naman magagamit yung waiver just like that, no? Unless may mag-file ng kaso or whatever. In my case, yung iba siguro, gano'n, kailangan may investigation. In my case, the Ombudsman can check right away and check the accuracy of my salin. Anong tingin mo doon sa mga hanggang ngayon nagmamatigas ayaw pumirma? Especially mga miyembro ng prosecution team. Unang-una dyan ata is Congressman Tupas. Ba't ako mag-waiver doon? Para kepa. Diba? Para ano yun? Ang ombudsman, I already authorized the ombudsman. Sabihin, as a public official, hindi ako nagdi-dignify doon sa mga papyaw na mga challenges na to. Na hindi naman taga-heart ito na pinaglaban natin. Yung parang, di ba parang, siguro papogi. Sino naman ang pinaparinggan niya na papogi daw? Baka siya! Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kumpleto na ang pirmadong 189 waivers. Sa akin din kasi, dun sa salin namin, meron ng waiver Ando doon na yun. Kumaga, na-incorporate din sa salin. And depende kasi sa waiver yun Actually, I can sign a piece of paper na may waiver pero hindi mo naman magagamit sa bangko. Pero for publicity purposes, magagamit nyo. Pero ito yung bagong pauso ni Erap. Yung kanya daw, yung salin niya, lalagay niya sa palengke sa Maynila. Of course, open. Papublish ko lahat ng palengke sa Maynila. Anong tawag sa gagawin niya? Di palengke tour! Ikaw, Senador, of course, wala kang ambisyong mag-Supreme Court, pero may plano kayong tumakbo ulit. Yes. 2013. Yun po, I was invited to join yung administration ticket as a guest candidate ng administration and I accepted. Marami sa kakamping Pinoy ang nag-aambisyong makasama sa ticket niya. Hindi ba kayo kinakabahan? Baka ma-back out kayo. Ganun lang mo yan. That's a reality sa politika ng Pilipinas. Pero I'm holding on to the word of the President, so tignan na lang po natin. May pakabot si MJ? Sir, ano reaction mo na Siyempre, friends naman kayo sa Senate, no? So, ano reaction mo na si Hart tsaka si Cheese nag-date ngayon? Siyempre, medyo nagselos. Well, I'm happy for them. Para naman sila available. Let's wish them the best. Maraming salamat, Senator Trillanes at Dean Amado Valdez. Nagpalit niyang bra pa rin. Salamat po. Thank you po. No, I'm not. I'm a fatalist. If it's your time, it's your time. I can confirm we're in discussions now. Pero nothing's been finalized. May nahanap daw silang granada sa bahay, sa labas ng bahay ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Trish, puputok pa ba yung granada na yun? Vintage na granada daw. Sir, yun nga World War II pa daw, yung M26 fragmentation grenade. Palagay pa kasi yung pin doon sa package nga, doon sa supot na pinadala kay Ombudsman Carpio Morales. Pero basta nadala na yung na-secure na granada doon sa bomb disposal unit. Sa safe place. Pero ito nga si
Ombudsman Carpio Morales, parang wala lang sa kanya na nakahanap ng granada dun sa may tapat ng bahay niya. No, I'm not. I'm a fatalist. If it's your time, it's your time. So I know I'm in the embrace of God because I know that I have not done anything wrong. I'm not trying to malign people just because they are not your allies. Ismael, madam! Ganyan nga po! Perfect! So, parang wala lang. Di ba may note? Oo, yun. May note na nakalagay dun sa supot. Tapos nakasulat siya kasi sa resibo na galing sa gas station. Actually, the statement says that Klo, ang salitang hinahanap mo ay hindi salita. Densa. Isang malaking check, madam! I cannot understand it. And then it says CCM, that's my initial. It says Malakit. It's not Malasakit. It says Malakit. Dun sa note, ang akala ng lahat nakalagay, nagmamalasakit kay CJ Corona. Yun yung lumutang na... Yun yung lumabas sa balita. Sa balita, oo. Okay, pero anong nakasulat talaga? Ang nakasulat talaga, pang-densa kay CCM, Malakit. So, hindi pa alam ngayon. So, malamang hindi. Malamang wala tong granada nito, hindi to death threat kay Ombudsman. Well, ang sabi ni Ombudsman, yung CCM initials niya. So, para sa kanya yon. Pero hindi natin kasi alam kung ano yung ibig sabihin ng pangdensa at nung Malakit. Clueless pa sa ngayon. Baka acronyms din. Pangdensa. Pero kahit nga na vintage bang yun, nagdulot pa rin ito ng parang tension or parang nabulabog yung compound ng mga Carpio sa Muntinlupa City. It's a grenade, all right. But the pins were there intact. You have to pull them in order to let it blow. Dapat pala, nag-lesson muna sila sa iyo, madam. After nung verdict kay CJ Corona. At sinasabi nga natin, malaki daw yung testimony ni Carpio Morales sa mga senator judges with regards to the AMLAC report na binasa niya. She's the bomb. So parang majority ng mga unconvinced senators dahil sa mga sinabi niya, ay bumaliktad para i-convict na nga si CJ Corona. At dahil nga dito, ikinalungkot naman ng mga defense and prosecution panel ay yung impeachment or parang yung may mga threats kay Ombudsman Carpio Morales. Palagay ko hindi naman makatarungan na idadamay pa. Ay, hindi. Masyado ka namang na-conscious sa akin. Ikaw talaga, take two. Sa palagay ko, hindi naman tama na iharas pa si Ombudsman Carpio Morales dahil ginawa lang naman niya yung trabaho niya noong nag-file ng complaint sa kanya tungkol kay Chief Justice Corona. So, parang hindi naman mabuti na may mag-iwan pa ng bomba sa kanyang bahay. Ito naman ang type ko, Papa Balls. Mwa-mwa, chup-chup. Nakakabahala ho yun dahil sana mabigyan ng proteksyon po si Ombudsman dahil mahirap po ang kanyang trabaho at parang tila gustong takutin po ang ating Ombudsman na ang trabaho naman ay tumakbo laban sa mga gumawa ng katiwalian. So sana maprotektahan po ng gobyerno. Wala pa rin tatalo kay RBK, ha? Ko po na sinabi ko po na hindi ko po sinabi na na ganon. Sinabi ko lang po na I received these documents anonymously and that's it. Pero kasi sa panahon ngayon baka din may nakikiano lang. Kaya nga sir, yung SPD, yung Southern Police District, syempre pinangungunahan nila yung investigation dyan. Lalo na nga doon sa pag-decode nga nung message. Hindi ko talaga ma-decipher ito eh. Baka maintindihan nyo to. May nakalagay sa no? Ano? Pangdensa kay CCM, nagmalakit. So, really ka na to, no? Ano nga? Hindi natin talaga maintindihan. Isa po sa ating pipiliting i-decipher, ano? Para raw ma-decipher ang kailangang makita ang ang posibilidad na Lahat dito ng posibilidad, pwede natin masabi, ano? Isa na nga yung katatapos na impeachment trial. Pero wag natin sana kalimutan na si Ombudsman ay Ombudsman. At yun na nga, bilang Ombudsman, talagang maraming mga siguro hindi nagugustuhan yung mga decisions. No? So we really have to
we really have to look into so many possible na. Sabi ko sa'yo Tapos si Secretary Jessie Robredo, sinabi na rin naman niya na nag-offer na sila ng dagdag security kay Ombudsman. Parang 4 ata yung naka-detail sa kanya. Huwag baka mag-away-away sa ngayon. Meron nung binigay na additional security. May utos po yung Pangulo na dagdagan po yung seguridad ni Ombudsman Chief Morales. Dati po meron siya, tanda ko, parang 4 nagre-relievo. Ngayon po, kailangan talagang dagdagan namin. Si Ombudsman, parang medyo nagiging malamiriam siya lately. Ano parang madami siyang mga soundbites lately na quotable quotes talaga. Hindi pick-up lines, ha? Hindi po pick-up lines. Hindi pa lang pa naman siya doon. Hindi pa naman. Iba pa. Yes, I was. Because he was saying the exact opposite of what happened. Please do not activate my anger. Aabangan po namin ang mga susunod mong joke dito sa Dokumentado. Si MJ nga pala, kakagaling lang ng Los Angeles, USA para sa launch ng TV5 International. MJ, anong pasalubong mong kwento? Stateside naman tayo mga kapatid para ipakita ang kagalingan ng Pinoy kasama si Nora Lacuachera. Pati TV5 at Action TV International, nasa North America na tayo sa Dish Network. At very successful yung Los Angeles launching niya dahil thousands din yung pumunta ron ng mga kapatid natin. Well, there are about, in North America, including Canada, there are about 3 million Filipinos a year. And obviously, they've been wanting to watch our programs. They try to watch it in all different ways. Now that we're here, we have hopefully be able to give them the best quality we can give. As I said, it's HD quality. Of course, naninibago rin sila, sir. Kasi syempre, naririnig lang nila yung TV5 sa internet. Doon lang nila napapanood yun. High quality programs with integrity. Darating po sa inyo ngayon sa pamamagitan ng Kapatid TV at ng Action TV. San Francisco naman. Kay MJ, paki-clarify lang. Sa press conference, sabi ni MVP, support GMA. Kapatid International. Yes, Kapatid International, Kapatid TV and Action TV International. Also, support GMA and Pinoy TV. And then everyone laughed. 5 plus 7 equals 12. Paglipat ko ng 12, walang palabas. Wala bang double meaning? Oo, double meaning. Pwedeng may double meaning, pero clarify natin yan. Sinabi agad ni MVP na meron tayong plans, yes, of acquiring GMA, pero walang sealed deal. I can confirm we're in discussions now. Pero nothing's been finalized. Na-misquote ito nung Lunes sa isang pahayagan, agad din naman kinlaro ng mga boss ng TV5. May intention, hindi pala nagkakabayaran. At nag-trend siya sa Twitter, sa lahat ng mga social networking sites na TV5 is GMA, nabili ng GMA7, magkapatid na sila. So, kaputid. Kaputid Meron na. pa nga hindi, kamuso daw. Okay na tayo sa kaputid. Ayan. Tapos meron pa, sir, Kamuso. meron pang ano eh. Pero pa lumalabas sa Facebook na yung parang pinagsasama yung logo ng TV5 tsaka GMA. Yeah, bilog na pula. Bilog na pula. Oo, tapos GMA yung nakalagay. Glendale, California. Paano mo naman na-corner ito sa banig? Baon nito. Nakita ko na yung Facebook page siya, inad ko siya sa friend. Ang galing ko sabi. Pumayag siyang mag-meet up kayo sa Glendale, Pinuntahan ko California. sila sa music studio sa Glendale, California. At doon, nagre-recording si Banig ng mga hip-hop and R&B songs. Bakit Banig po? Kasi umihi siya sa Banig. Oh, yeah. Umihi nga siya sa Banig. Yun Yun na yung nag-screen name niya. Oo, nung bata siya. Kilala siya. Name is Josephine. Banig Roberto. Dahil nga pala, siya yung pinakauna, by the way, na Filipina singing champion sa ibang bansa. Siya talaga, nanalo siya sa International Nauna siya Star kay Search. Charis Pempenko and everybody else. And nauna pa siya kay Regine Velasquez. Doon sa Bulacan. You know, of course, I miss the country, I miss the industry, I miss, you know,
performing for my kababayans. The original, the first child singing sensation in the US. in the US. Pinay. Well, even as a child, I mean, she was big. She was not big because she was a Pinay. She was big in the US because ang liit niya na bata. And her voice. And her voice and the way, not only her singing voice, the way she moved, the way she danced. Parang Tina Turner, ginagaya nga niya. So ngayon, isa na siyang independent music producer sa Amerika. She tried to come back at one point. Huwag niya bumalik. Igalaw natin yung OPM song niya. Pero yung sabi nga niya yung mind-boggling is hindi daw nag-hit dito. Hindi ang lamig-lamig daw ng Pilipino sa kanya. Pero sa States, sa local LA scene, pinapatugtog siya sa radyo doon. Sana this is a beginning for all of us. Kumbaga, let's start as a family. We can be a family, diba? MJ, ikwento mo sa amin kung paano napa-oo ni Zoren si Bibi Gandahari sa interview. Sila na! It's time. Good afternoon mga kapatid. I don't know where to start. Matagal nang hinintay ito, pero urong-sulong. Pero ngayon, believe it or not, it's going to happen. And I'm here right now with Madam Bibi Gandahari. Hello. Okay lang ba sa'yo tawagin kitang Madam Bibi? Pwede lang Bibi lang. Okay. Kumbaga, gusto na rin kasi ni Zoren Legaspi na magkaroon ng closure sa mata ng publiko. Yung iniisip nilang hidwaan nilang dalawa. Kasi nawala naman. Nawala naman. Talaga. It's really not a big deal sa ating tatlo. It's just a big deal dahil hindi pa tayo nagkikita-kita and kasama ka sa past niya. You're part of the history na hindi na yung mabubura. Obviously, hindi si Zoren ang source ng breakup nila. Sa totoo lang, wala ka naman talagang kinalaman doon sa kung ano man yung nangyari sa past ni Carmina at ni Rostrom. At kung meron akong nararamdaman tungkol sa'yo, hindi siguro samaan ng loob o galit, kundi pasasalamat actually. Si Mariel Rodriguez talaga yung nag-set nung interview, nung exclusive interview kay Bibi. Nung pagdating niya, talagang hiningi niya yun. Naka-exclusive si Mariel bilang asawa ni Robin. Sabi mo bang usapang lalaki sa lalaki to? Hindi. Kasi nga, Hindi talaga. Kasi hindi na si Bibi talaga. Ibang tao na nga siya eh. Diba? Wala na nga si Rostom. Pero mararamdaman mo yung sincerity, hindi yung showbiz lang. And sinabi rin ni Zoren na tanggap na si Bibi sa pamilya nila. Sana this is a beginning for all of us. Kumbaga, let's start as a family. We can be a family. Ang una-una na daw kinausap si Carmina. At nagpaalam pa daw si Carmina kay Zoren na payagan siyang makausap si Rostom pa nung time na yun. Doon ko nakilala si Carmina. Doon nabuo yung respeto ko sa kanya bilang tao. It was a blessing na si Carmina yung naging parte. Napakaganda ng handling ng mga nangyari, ng mga problema na yun. Pa rin doon sa mga nabanggit doon sa exclusive ni Zoren at ni kay Bibi doon sa paparazzi. When I saw you both, hindi ko alam kung sa commercial o sa isang TV guesting. But what I saw was enough. Sabi ko, I should be happy for them. Because I think, kung meron akong wish for Carmina, hands down, isa lang just for her to be happy, no matter what. I just want her to be happy. Thank you. Tama naman yung mga nakikita ko. Kasi kung matatandaan natin, noong 1997, yun yung time na parang, actually, walang news nga tungkol kung naghiwalay sila or whatever. Kasi they went to the States. Yeah. Tapos pagbalik ni Carmina, doon na lang lumabas yung balita na naghiwalay sila while they were in the States. Yeah. Umuwi si Carmina kasama yung kanyang kambal. Kay Zoren. Kay Zoren. Tinanong din ni Bibi kasi si Zoren kung gaano mo kamahal si Carmina. Na parang isang ex na nagtatanong dun sa current. Wala lang, weird lang. Pero sumagot naman si Zoren na... Ano mo kamahal si Carmina? Hindi pa ako nagloloko. Maraming hindi naniniwala. Maraming tukso. Nandiyan yung tukso, siyempre. Pero malaki talaga sakripisyo ko din. To keep the family intact. Pero may happy ending yan, sweet. Talagang
To keep updated sa showbiz happenings, tutok lang dito sa Dokumentado. Ayaw paawat ng mga makapinoy sa social media. Matapos si Corona, si Miriam Santiago naman ang tinatarget nila. Ito ang petisyong pinakakalat nila sa social media para di matuloy ang pagupo ni Miriam Santiago sa International Criminal Court. Ang sabi ng petisyon, Miriam is a person who is emotionally or psychologically unstable, prone to fits of uncontrollable rage, lacking in patience and empathy, and ruthless with the feelings of fellow human beings. Ano namang klaseng kagaguhan yan? Tumigil na kayo ng kapabangga-panggapan yung mga artista. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa, pati sarili ko, imbestigahin ko. Tama na! Sobra na! Manahimik ka na! Excuse me, for your information, I'm just doing my job for the betterment of the Filipino people. Di ba naman yung kung siya ay nasa International Criminal Court, palagay ko naman si Miriam matalinong tao hindi naman siya gagawin yun sa International Criminal Court. Buti na lang at hindi maiintindihan sa International Criminal Court ang mga salitang wa at gago. Patrick Paes po, Dokumentado.